Dahil sa injury ni Jason Tatum na mawawala siya ng 2026 season, kasabay din yun na ang Boston magbabawas ng player na merong malaking salary. Ang isa sa mga possible i-trade ng Celtics sa offseason ay si Holiday. Ang isa sa mga team na kinukonek dito kay Holiday ay Dallas Mavericks dahil defense wins championship. Siya kasi ang pinamimilian na potential temporary replacement para kay Kyrie. Mawawala kasi siya ng pansamantala dahil sa injury. By June 25 PH time, bago ang NBA draft, kailangan na kasing mag-decide ng ibang player pagdating sa kanilang player option kung i-decline ba nila or i-accept. Parang napaaga yung deadline na yon. Dati kasi after NBA draft na, mukhang marami mangyayaring big time trade sa draft night. Pero ang nakalagay naman sa ibang report, June 29 talaga ang deadline sa player option. So kahit ano na lang ang mauna dyan. Expected papipirmahin si Kyrie ng panibagong kontrata kapag dinecline niya yung player option. James Harden type contract, nasa 120 million na kontrata sa loob ng 3 taon. Ito kasi yung possible na mapirmahan din ni James Harden, nasa around $40 million per year. Kaya James Harden type contract, ito rin ang pagbabasihan kasi ni Harden sa hihingin niyang kontrata sa Clippers dahil 3 to 4 years ang pwedeng makuha ni Harden. Pasok pa rin kasi yon sa over 38 rule. Si Kyrie naman gustong masecure ng Dallas sa next 3 years. Hindi long-term contract ang makukuha ni Kyrie dahil possible meron yung player option. 33 years old pa lang naman siya. After din ang kontrata na yon, pwede pa siya makakuha ng another 3 to 4 years contract. Parang testing lang din kay Kyrie kung okay pa ba siya after ng kanyang injury. Base pa kay Sham, naghahanap kasi ng starting level point guard ang Dallas. Top priority nila ang trade market or kaya free agency. Meron naman mga point guard sa free agency na pwede makuha ang Dallas na starting point guard. Yun nga lang, hindi ka level ni Kyrie. Andun sina Malcolm Brogdon, D'Angelo Russell, Dennis Schroeder, CP3, Trey Jones at marami pa. Base pa kay Mark Stein, ang nasa radar talaga ng Dallas si CP3 na hindi pa ata magre-retire, si Lonzo ng Bulls at itong si Holiday. Mahirap ma-trade si Holiday dahil nasa $104 million pa ang kontratang natitira sa kanya. Tatama pa yung kay Kyrie at Anthony Davis. Mas affordable naman si Lonzo na $10 million per year. Low risk kay Lonzo dahil mababa ang kontrata, mababa din ang possible na maging trade package sa kanya. At kung makakabalik pa siya sa dating form, mas risky si Holiday dahil sa mahigit $30 million per year na sasabay yung kontrata ni Kyrie at ni AD. Hindi makakagalaw ng maayos nun ng Dallas. Pero si Nico Harrison nga pala ang GM nila. So galing na si Lonzo sa Toro, papunta naman siguro sa Kabayo. Ang kalaban din kasi ng Dallas kay Holiday ay Houston at San Antonio sa offseason para sa trade. Mas malaki kasi ang draft capital at financial flexibility ng dalawang team kontra sa Dallas. May impact din na yung 3 star mawawala next season dahil sa injury. Si Kyrie kasama na doon pero mid-season makakabalik siya based sa mga report. Si Damian Lillard naman gusto na atang tapusin talaga yung karir niya dahil ang nilagay doon na possible return date ni Dame ay mid-season din. Kaya nga na-injured yan, minadaling bumalik ng Bucks. Parang gusto talagang tuluyan na mawala na si Damian Lillard. Kung ang timeline ni KD at ni Klay, isang buong season talaga mawawala si Dame. Pero kung ang susundin ay Kobe timeline, makakabalik siya ng mid-season. Si Jason Tatum naman, 9 months recovery para sa kanyang Achilles tendon injury. Kung kasama doon ng rehab, aabutin until April or May para makabalik si Tatum. Sasakto rin yun kung magiging playoff team pa rin ang Boston. Sa tagal ng timeline na mawawala yung 3 player, maghahanap din ng pansamantalang kapalit para sa kanilang mga teams. Medyo mababaw ngayon ang free agency. Kokonte ang big time free agent, karamihan pa nun restricted. Kaya hindi lang Dallas ang may option na maghanap, pati na rin Celtics at Bucks.